Pag meron tayong tama naman yung ginagawa ni Brother Romy. Kasi katulad po niyan, mayroon tayong conference na coming. Dapat naman tayo magtagalog kayo ba kung kayo ang moderator. Kasi taga Luzon mostly ang ating bisita. No? So, mas maganda. At salamat kay Brother Romy. No? Siguro sa sobrang tuwa niya na nakalakad na siya. Gumaling na siya mga kapatid. Praise the Lord, no? May partida pa yan. Partial pa lang yung niya. Okay, but anyway, no? Natutuwa tayo ng mga men dahan-dahan. Amen? No, that's our joy. And also, salamat sa Noblita family. Yes, na-remember ko po yung time na yon. During na buhay pa si Brother Ray na nag-song offering po sila. And tama po yun, no? Na kahit wala na si Brother Ray, tuloy pa rin, serve the Lord. I believe na yun ang pinaka-desire ni Brother Ray sa kanyang pamilya na magpatuloy kahit po wala na siya, mga kapatid. No? So, let's pray for Carl. Sana ito si Carl ay magtuloy-tuloy din. No? Sama niyo po sa prayer. Okay? Good afternoon. Salamat na medyo, Brad? Nagulan ba sa inyo? Okay? Dito, din, sandali lang. At hindi masyadong malakas. But anyway, no, salamat na medyo lumamig konti yung ating panahon. Okay, ngayong hapon, let us all stand. Okay, at tayo po ay mag-proceed po, no, sa Word of God. Matthew 27:59. Matthew chapter number 27, verse number 59. Umpisahan po natin, verse 57 until verse number 60. 57 to 60. Chapter 27, 57 to 60. Nakita na? Yes. Sige po, sabay tayong magbasa. Verse 57, go. When the even was come, there came a rich man of Arimathea named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. Amen. Tayo po'y mag-pray. Lord, salamat this afternoon. Salamat sa mga kapatiran na may pag-ibig po na ibigay, kumplituhin ang araw na ito sa araw po na ng pananambahan. Sapagkat alam po namin na kulang po, Lord, kung umaga lang. Dapat po magbalik kami sa hapon. At salamat po na may mga kapatiran kami dahan-dahan natutong magbalik sa hapon. Natutuwa kami, Brother Michael Makapagal, kasama namin ngayong hapon. Lord God, salamat sa kanyang presensya. At it's a blessing, makita namin siya, Panginoon. And ngayong hapon, again, as we meditate, itong passage na ito, help us na makalearn something galing po sa isang tao ng pangalan si Joseph. Maraming salamat. Be with us, Lord, this afternoon. In Christ's name I pray. Amen? And amen. Be seated. Now, 2 weeks ago, akin po itong meditate sa aming pong visitation before kami nag-visit every Saturday. Meron kaming devotional po dito sa mga nag-visit. At naibigay ko po ito as our devotional. So, na-bless po ako nito, mga kapatid, nung binasa ko po. Kaya gusto ko pong i-share din po ito sa inyo. Naka-record po ito sa 4 Gospel, Book of Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Andyan po itong tinatawag na si Joseph. Joseph. Verse number 57, when the even was come, there came a rich man of Arimathea named Joseph. By the way, itong Arimathea, hindi po ito apelido ni Joseph. Lugar po ito. Place, pangalan po ito ng isang lugar po sa part po ng Israel. At ang si Joseph, sabi ng Bible, isa sa mga disciple ni Jesus Christ. Disciple means learner. Disciple means follower. Not necessarily 12 disciple. Ano lang siya, secret disciple,
na tagasunod ng ating Panginoon, follower ng ating Panginoon. Okay? Hindi man siya yung katulad nila Peter, pero gidescribe din siya sa Bible na disciple ng ating Panginoon. Now, nung namatay na po si Jesus Christ, at gabi na po, meron po siyang ginawa, mga kapatid, na kahanga-hanga about kay Joseph, itong taong ito. Now, 3 things about ating ma-learn kay Joseph. Okay? Joseph of Arimathea, that's our message this afternoon. Okay? Anong makita natin sa kanya? 3 bagay po, mga kapatid, na ating makita about nitong Joseph na ito. Okay? Gimension sa Bible na siya po ay mayamang tao. Amen? Verse number 57. When the even was come, there came a rich man of Arimathea named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. Now, ito lang po ang ating clue. Makita natin dito about, brief lang po yung pag-describe about kay Joseph. At sinabi po sa Bible na siya po'y mayaman, no? Mayamang tao, or maybe kilalang tao. Now, first of all, ating makita, in verse number 58, anong ginawa po niya? He went to Pilate and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. Ano pong unang ginawa ni Joseph? Bakit po commendable ang kanyang ginawa? Number 1, Joseph was courageous. Joseph was courageous. Mark 15:43, ang kasunod po na passage. Tingnan niyo po. Mark. Ito po ay parallel verse. Ibig sabihin, nag-describe po, similar lang po sa kanyang account dito. Pero dito po, gi-highlight talaga anong ginawa ni Joseph sa book of Mark. 15:43. 15, verse number 43, sabi po ng Bible, 43. Verse 43, chapter 15. Joseph of Arimathea, an honorable counselor, which also waited for the kingdom of God, came and went in, underline this phrase, boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus. Yung word po, mga kapatid, went in boldly. Anong ginawa niya? Noong nakita po niya na gabi na, tapos si Jesus Christ, nandun pa sa cross, kasi patay na si Jesus Christ. Alas 3 ng hapon, patay na ating Panginoon. So dumating yung gabi, madilim na, sabi ng Bible, even means alas 6 na. Napansin niya, walang sino mang kumuha sa katawan ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus. So siya, mga kapatid, naglakas loob, napuntahan si Pilate at hingin ang body ng ating Panginoon. The only, sa napakaraming tao, mga kapatid, siya lang ang nagkusa at siya lang ang naglakas loob na lapitan si Pilate at hingiin ang katawan, ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. At hindi po basta-basta ang kanyang ginawa, Brad. Kasi pwede siyang mapagkamalan o pwede siyang sabihan ni Pilate, sino ka ba? Anong relasyon mo nito kay Jesus Christ? Bakit mo hingiin sa akin ang katawan ni Kristo? At pwede siya bintangan, mga kapatid, na of course, follower siya ni Jesus Christ. At pwede siyang ikulong anytime. Sapagkat willing siyang ma-identify na follower po siya ng ating Panginoon. But despite po sa takot at risk, mga kapatid, kita mo si Joseph, nagkusa siya, nalapitan si Pilate. And by the way, who is Pilate? Hindi po basta-basta si Pilate. Siya ang nag-decide, mga kapatid, na whether palabasin si Barabbas or i-crucify ang ating Panginoon. Powerful po ito si Pilate. Siya ang second in command after sa emperor, which is si Caesar, sa Roman Empire. Napakalakas po ang influence ni Pilate. Pero makita natin itong si Joseph na ito, hindi siya takot, mga kapatid, at willing siya, anuman ang mangyari sa kanya, paglapit niya ka Pilate, ang sa kanya, sa isip niya, kunin ko ang katawan ni Kristo para mailibing ko siya ng disinting libingan. That is courage. Ang tanong, saan yung 11 disciples? Patay naman dito si Judas, kaya nagbigti naman si Judas.
Di ba dapat ang lumapit sila Peter? Di ba dapat sila Andrew, sila Nathaniel? Sa 11 disciples, wala kang makita na isa sa kanila na nag-request, Pilate, pwede ba hingiin namin ang katawan ng aming Panginoon? Kasi lahat sila takot. Baka sila ang ikulong, baka sunod silang i-crucify. Pero dito si Joseph lang ang nangahas. By the way, hindi siya 12 member sa 12 disciples. Although disciple ang pagkatawag sa kanya, pero hindi disciple talaga na kasama ni Kristo sa mga miracle ni Jesus Christ. Follower lang siya ni Jesus Christ. Secret disciple siya ni Jesus Christ. Pero makita natin dito mga kapatid, willing siya, hindi po siya takot na ma-identify kasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi po siya takot na pwede siyang makulong mga kapatid. Anong meron siya kanya? This kind of person is a courageous person. Meron siyang courage. Pilate, pwede ba hingiin ko? Nag-beg siya mga kapatid at sabi po ng Bible, verse number 43, Joseph of Arimathea, an honorable counselor, which also waited for the kingdom of God, came and went in boldly unto Pilate and craved the body of Jesus. Ito yung tao na may concern about the body of Jesus Christ. Anong mangyari pag naabutan ng 24, di ba? Anong i-expect mo? Siyempre, mabaho yun. Babaho yung tao. So, ang isip ni saan dito? Wala man nagkuha, wala man ang isang sa lawas, sa bangkay ng ating Panginoon. Siya lang ang nagmalasakit, mga kapatid. Maybe siya pa yung nagkuha o maybe nagsuhol siya ng tao na kumuha. Pwede ba, samahan niyo ako nung nakatanggap na po siya ng go signal, approval kay Pilate, okay, pwede niyo nang kunin. Siguro naghanap siya ng tao, tulungan niyo ako. Imagine mo, mataas kaya yung cross. Mayroon pang pako. Nakapako ang kamay ni Kristo, nakapako. Siguro si Kristo, yung blood ng kanyang katawan, ay ng kanyang mukha, nag-dry na. Kasi sinalpak yung crown of thorns doon. Grabe yung, dili mo na ma-identify kung si Jesus Christ yun. Tapos yung dugo doon sa kanyang kabay, dugo sa kanyang paa. Siguro nilalangaw na this time ang ating Panginoon. Kasi gabi na namatay siya alas 3. Nung namatay si Jesus Christ, gi-give up niya, sabi ng Bible, dumilim ang sanlibutan, dumilim ang langit, kumulog ng malakas at dumilim. Sabi ng Bible. 3 hours later, alas 6 na ito. Even ang sabi ng Bible. Patay na ang ating Panginoon. Alam naman natin anong sunod pagbangkay na ang tao. Hindi natin alam ang itsura ng ating Panginoon this time. Pero nagkusa siya. Di man binanggit sa Bible na may kasama siya, but most probably may kasama siya. Kahirap kaya tanggalin sa cross. Siguro gumawa pa sila ng hagdan. Tapos paano nila tinanggal yung pako doon sa kamay ni Jesus Christ? Baka sabihin, Brad, dahan-dahan lang ba? Kawawa natin Panginoon, patay na ito, tapos mamatay pa uli. Brad, dahan-dahanin mo, tanggalin yung pako. At alam mo yung pako ng Roman, mga Roman, mga kapatid? Mga 10 inches. Hindi lang 6, mga 10 inches talagang tagos na tagos. Ang kanilang ginamit. Yun ang nakabitay doon sa kamay ng ating Panginoon. Mahirap yun, gidahan-dahan sigiran nila. Kasi mabasag na yung kamay ng ating Panginoon. Ano bang persa ng ating kamay? Di ba yung pako, may ulo-ulo pa yan? Alangan man, pagtanggal, ditsuhon na lang nila ganon. Di, laksi pati yung... At sabi ng mga Bible scholar, nakikinig pa kayo, Brad? Hindi daw dito. Hindi dito. Kasi pag dito ang pako, possible mahulog ang katawan ni Kristo. Kasi walang lock. Kasi pag natanggal ito, tingnan nyo po, ito, pag dito, walang lock ito, walang bone, muscle lang ito lahat. Hindi dito. Dito po ang pako. Kasi mag-lock, meron pong bone dito. Merong joint dito. So probably daw dito ang pako, hindi dito. Para mag-lock, pag nagbigat, simple ang weight, habang tumatagal, maganon Kasi bibigat ang katawan. At talagang medyo nabitas talaga ito. Medyo lumaki talaga ito, probably dito. Kasi nung namatay na si Kristo, ang katawan niya, wala na, bumigay na. So lumaki yung butas. Nung buhay pa, pwede ka pang makaganon. Pero hindi din makaganon si Jesus Christ kasi nakapako din.
I-try mo na lang magganon, kahit di ka ipako. Magtayo ka ng ganon, tapos may patungan ka na maliit. Nag-try nga ako nagkuha ng buko, tapos yung papha niya, ano ba yung parang, ano Brad? Tapos napakaliit lang, grabe yung, pag matagal ka na, mamirsa ka doon, tapos yung akyatan mo, tapos nakaganon pa, talaga ang bigat ng katawan mo. Dito, gas-gas yung dito ko, pati dito ko, oh, ang pula-pula ka. Ganon, tapos, Hello? How much more sa katawan ng ating Panginoon? But praise the Lord, may Joseph na may concern kahit bangkay na ang ating Panginoon. Binigyan niya ng dignidad, binigyan ng respeto ang katawan ng ating Panginoon. Kaya for me, mga kapatid, my view, sa bangkay, mga kapatid, ayoko yung cremation. Kasi ang ating Panginoon hindi gikremate eh. Talagang inilibing. Eh, pastor, ano naman? Dust to dust, earth to earth. Pero ang cremation, intentional. Ang tao, pwede siyang maagnas sa natural na paraan na hindi mo kailangang sunugin. Pero may mga tao naman case to case. Eh, may sakit na contagious. Ang iba, ginasunog na lang. Courageous. Ito yung nakita natin kay Joseph, mga kapatid, na ating, the disciple ng ating Panginoon. He is willing, sabi po ng Bible, he is so courageous. Walang ibang nagkusa, walang ibang nangahas para hingiin ang katawan ng ating Panginoon, except ditong si Joseph. Ang tanong ko, saan yung 11 disciples? Bakit wala man ang isa sa kanila? Ba't sa dami po nila, wala man ang isang nagkusa na hingiin ang bangkay ng ating Panginoon. Kundi si Joseph lang. Ibig sabihin, yung 11, mga takot. Pero tingnan nyo si Joseph. Kapatid, willing po siyang irisgo ang kanyang buhay. And don't you know, bilang Christian, mga kapatid, dapat tayo maging courageous. Joshua chapter 1, verse number 7, ang sabi ng Bible, Joshua chapter 1, verse 7, although ito ay address talaga kay Joshua. Nung namatay na po si Moses, at sabi po ng Diyos kay Joshua, chapter number 1, verse 7, may agam-aga, may pangamba, may takot po si Joshua, Lord, kaya ko ba itong pangunahan? Kaya ko bang i-guide itong mga taong ito? Nakita po niyang bigat, mga kapatid, na pinapasan, dala-dala po ni Moses, nung buhay pa siya. Kasi napaka-stubborn po ang mga Israelite. Now this time, nung siya na po, mga kapatid, ay nag-assume ng leadership, alam niya ang bigat. Kaya parang may agam-aga, may pangamba. Hisitan po ito si Joshua. Pero nung sabi ng Panginoong Diyos, sa kay Joshua, verse number 6, chapter 1, verse 6, be strong and of good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Verse number 7, only be thou strong and very courageous, and that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded this. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Notice the word, itong word, mga kapatid, na strong and good courage. Inseparable po yan. Verse number 6, be strong and good courage. Verse 7, inulit-ulit ng Diyos, thou be strong and very courageous. Bakit po? Kasi normally sa atin may takot tayo. Nature po natin, mayroon tayong hesitation. Amen? Normal po sa atin, mga kapatid, mayroon tayong mga fears. Pero sabi ng Diyos, dapat tayong maging courageous. Dapat tayong maging bold. Dapat tayong maging matapang. Amen? Si Pastor Aldrich, less than a month, sabi niya, Pastor, meron pong isang sabi niya, si Kapitan Gumbaw, nakita niyo mga tarpulinda ni Gumbaw, kahit saan lang, halos lahat na barangay, andyan yung itsura niya, andyan yung
Sabi ko, bakit kaya ang daming tarpulin itong ni Gumbaw? Ano ang purpose nitong Gumbaw na wala pa mga eleksyon? Bakit ang dami? Halos lahat na kanto. Punta ako sa mga barangay, Gumbaw, Gumbaw. Tapos may caption siya. Nalaman ko later on, magtakbo pa lang mayor. Sabi ko, pre-campaign naman ito. Advance pa ba? Ang tarpulin, alam mo na. So sabi niya, Pastor, meron kaming meeting ni Kapitan Gumbaw. Saan ba ito na barangay? Parang San Roque ata. Magsaysay ba? San Roque, Brad? San Roque. May meeting kami, Pastor. Mag-join ka. Sabi ni Pastor Aldrich. Sabi ko, late notice naman ito, Pastor. Sabi ko, alanganin ako ngayon. May schedule ako. Sabi niya, sige, Pastor, next time na lang. Kami lang muna ni Pastor, Pastor Glenn. O nag-meeting sila. Tapos ganun-ganun daw. Gi-meeting sila mga pastor. Tapos may ganito, ganito. Tapos bibigyan sila ng 3,000. So, nabigyan sila. Tapos, ikaw naman, Pastor, naka-line up ka, ikaw naman. The other day, tinawagan ako, ganyan-ganyan, na, Pastor, ikaw ba si Pastor Dulay? Opo. Ano ba itong H mo? Kasi Leonard H. Dulay. So, may tumawag sa akin, unregistered number man ito. During that time, travel kami ni Pastor Andro, papunta po doon sa Esperanza, kaya mag-visit kami kay Pastor Aldrich. Ano po itong H, sir? Sabi ko, Hernais po. Paki-spelling po. So, kahit ga-drive ako, sige na lang, spelling ko na lang, ganyan. H-A-R-I-I-Z, N-A-I-Z. Okay. Hintay na lang po kayo sa notice kung kailan yung schedule ninyo. Sabi, ano po ito, ma'am? Ito po sa party list. O, party list na connected kay Kapitan Gumbaw. So, kahapon naman, tinawagan naman ako. Pero naka-receive ako ng text mga hapon na alas 5. Sabi dito, merong meeting, Pastor, dito po sa Jaguar, likod ng Anis, Kambingan, dito daw, harap ng City Hall. Pagbasa ko, alas 6. Nung text siya, magkita tayo alas 3 ng hapon, merong orientation. Tapos nakalagay doon, AKAP party list. Oh. So, abot ko na. So, gimiting ang mga pastor, dapat ganito, ganyan, lahat ng mga member, parang indirectly, i-campaign ko. Oh, tapos may equivalent 3,000. Oh. So, nung nabasa ko, abot ko na. May kapalit ito. Oh, sabi ni Ma'am Vic, huwag kang makisali dyan. Oo. So, ganun ba, mga kapatid? So, dapat tayo kung meron man tayong itulong sa kanila, dapat kusa, hindi dapat bibilhin. No? Anong nangyari ngayon ba kay Abante? Sorry to tell you mga kapatid, pero parang di siya deserve tawaging pastor kasi nakakalungkot, nakakadismaya ang kanyang ginawa. Mas malala, mas masahon mga kapatid, sinumbatan pa niya si Duterte. Siya, di mo ba alam, dahil sa'yo, libo-libong boto nakuha mo sa mga baptist? At di ako humingi ng anumang bagay galing sa'yo? May sinupalpan, Brad, pinakamalaking, din siya, pinaka-head po ng mga fundamental baptist sa buong Pilipinas. Sabi niya, shame on you, Abante. Nagboto kami kay Duterte dahil mahal namin siya, hindi dahil sa'yo. Huwag mong isama si Duterte o isama yung sarili mo dahil bumoto kami dahil sa influence mo. Bumoto kami kahit wala ka dahil mahal namin siya. Huwag mong sabihin dahil sa mga baptist, dahil sa'yo. At which is totoo. So, giklaim niya na si Duterte daw isa na factor na nalo siya sa pagka-presidente dahil daw sa kanyang influence. Imagine mo. Nagkaroon 2 years ago, Baptist Day. Gipa-speak niya ito si Duterte, gi-invite niya speaker, si President Duterte at si Bongo. Gipuri-puri pa niya, ating mahal na presidente na may malasakit sa bayan. Ngayon, anong ginawa niya? Drug war. Gidiin niya, giano niya. Makita mo, balimbing talaga. Politiko talaga. Hindi pastor, politiko. Pagbasahin mong comment, ang daming gabas sa kanya. Pastor pala yan si Abante, pastor na kurap, pastor na buaya. Ang kanyang belt lang mga kapatid, 60,000. Giflex niya ang kanyang belt, 60,000, Louis Vuitton. Giflex niya ang kanyang t-shirt, giflex niya ang kanyang mga sasakyan. Sabi niya, doon pala napunta ang aming mga tax sa'yo, mga kurakot kayo, pari-pariho lang kayo. Di ba? Kakalungkot, mga kapatid. Once gali pumasok ka sa politika, expect talaga. Tapos, notice nyo, naglagay-lagay pa ng cross dito.
O nagakwintas pa. Tapos cross pa. Walang kaibahan sa Katolik ba na kwintas na may cross? Kung na ano naman ito sa Abante man. Wala na gid, naglain na gid. Naglala na. May cross dito, crucifix. Hello? Mga kapatid, dapat ang ating courage based sa Bible. Hindi kung saan-saan, mga kapatid. Dito tayo kukuha ng lakas. Willing tayo mag-speak up as long that is truth. Si Joseph is our perfect example. Sabi ng Bible sa ating binasa, He went in boldly unto Pilate and craved the body of Jesus. Hindi siya takot na ma-identify, hindi siya takot na makulong or whatever, mga kapatid. Ang sa kanya lamang hingiin niya ang bangkay ng ating Panginoon. Na kahit po may kapalit, risk ng kanyang sarili, and yet he has the courage to ask the body of Jesus Christ. I hope meron tayong courage, mga kapatid. Amen? As Christians, we need to be courageous. We need to be courageous. Let's go back to our text. Matthew chapter 27. Matthew chapter number 27. Verse 59. Verse 59. Look at verse 59. And when Joseph had taken the body, praise God, binigay na sa kanya, giturn over na sa kanya ang bangkay ng ating Panginoong Hesus. Anong ginawa niya? He wrapped it in a clean linen cloth. Kanya pong binalot ito ng tela. Pagkatapos, verse 60, and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. Not only Joseph was courageous, that's number one. Number two, Joseph was generous. Why he was generous? In what instance? In what sense? Verse 60, nung after po niya binalot yung grave clothes, mga kapatid, ginamit niya yung grave clothes, kasi may tela talaga yan na pang para sa bangkay ng tao. Pagkatapos, nilagay niya, notice in verse number 60, and laid it in his own new tomb. Saan niya nilibing? Hindi, kapatid, sa public cemetery. Itong si Joseph, meron siyang customized na libingan. At never pa nagamit, intended dapat sa kanya o kanyang pamilya, giprepare niya sa sarili niya at sa kanyang loved ones. Never pang nagamit, new, sabi ng Bible. Pero nung nakita niya ang kanyang Jesus Christ na namatay, pinagamit niya yung kanyang para sa kanya, pinagamit niya kay Jesus Christ. Di ba, mostly sa atin, pag meron tayong intended para sa atin, sabihin natin, uy, hindi pwede, gamitin mo lang yung iba, wag lang yung para sa akin. Kasi ito, naka-reserve na ito. Hello, amen? Sinanay ko, brad, hindi kami pwedeng magamit sa kanyang, may unan siya na naka-reserve, meron siyang kumot na naka-reserve, na para lang sa bisita. Na kami di namin pwedeng gamitin. Talagang papaluin ka niya. Kasi yun, para lang sa bisita talaga. Army roll pa yung tawag. Army roll ba yun? Almy roll. Yung gatiskig, brad. Tapos nilagay niya sa kaban. Tapos lagyan niya nung, ano yung tawag, balls. Mosquito balls. Mosquito balls. Ano yan? Moth balls? Ano tawag, brad? Moth balls? Yung basta maliliit pa kami, nilalagay niya doon sa gilid. Tapos pag, mabango na, ano ba? Doon pa yan, lagyan niya ng mga hulin-hulin na puti. Ay, wag ko, nandyan pa yan ngayon, baligya. Meron pa rin ba? Yun yung matandaan ko nung una. Sabi niyo, wag niyo itong gamitin. Matulog kayo na walang kumot. Basta ito, wag niyo gamitin, kaysa bisita lang ito. Reserve yan. Ito si Joseph, meron siyang libingan na intended lang para sa kanya at pamilya. Naka-reserve para sa kanila. Pero nung nakita niya ang ating Panginoon, hindi po siya nag-atubili na hindi ipagamit sa ating Panginoon.
Sabi niya, Lord, privilege ito. Di bali na, sikan na lang kami. O sino mang mauna sa aming pamilya. Pero itong libingan na ito, this is the time na aking ilagay dito ang bangkay ng aking Panginoong Hesus. Wow. Di ba generous ang tawag doon? Customize ito mga kapatid. At ano pa? Sabi ng verse number 60, tingnan niyo po. Intindihin niyo po. And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock. Imagine mo, hewn out. Bato ito, tapos binutas niya ang bato. Hindi po ito lupa. Bato ito na malaki. Tapos gilagari ito, yun ba? Parang iwan ko paano itong technology gigamit niya. Gibutasan niya yung bato, tapos doon ipinasok. Parang apartment ngayon dyan ba? Hindi sinabi ng Bible na naghukay siya ng lupa. Hindi po. Hindi po sa lupa. Gilibing ating Panginoon. Sa bato po, sa bato. Sa rock, sabi ng Bible. At hindi po basta-basta noong unang panahon mag-carve ka ng bato, magbutas ka ng bato, katigas kaya yung bato. Kung ngayon nga, nakita ko sa National Geographic, meron silang ginagamit mga kapatid na kadina, tapos bubutasan nila kadinahan, tapos ipapasok yung kadina, tapos ipaandar nila yung kadina, yun yung pangtabas nila ng bato. Yung ginagawa nila marmol. Okay? Yung mga bato na pang-export talaga mga kapatid, napakahirap po yung pang-mining yan. Lalaki. Pang-export mga kapatid. And most likely, ito din po yung nangyari dito sa ginawa po ni Joseph. Ganon ka-customize. Personalize po yung kanyang libingan. Pero take note mga kapatid, nung nakita niya ang bangkay ng ating Panginoon, si Jesus Christ ang buhay na manong nakagamit. Wow. That's a blessing. Na itong tao ito, di bali na, mahuli ako, sino magamit. Importante, ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas, mabigyan ko siya ng magandang libingan. O formal na libingan. No? Iyon. Sabi ng Bible, okay? Sabi niya dito, mga kapatid, hindi pa po nagamit. Okay? And laid it in his own, take note, new tomb, which he had hewn out in the rock. Binutasan niya galing po doon sa bato. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. O see? That is generosity, mga kapatid. Willing po siya ibigay, willing siyang ipagamit sa ating Panginoon. Kahit po personal para sa Kanya. Di bali na, mga kapatid, si Kandari na lang siya. Importante, mauna niya ang bangkay ng ating Panginoon. What a blessing. Para sa Kanya, Lord, ito na yung pinakalist ko na magawa. Lord, hindi man ako nakasama sa mga ministry mo. Lord, wala man siguro akong ibang na-contribute. Pero Lord, kahit patay ka na, kahit bangkay ka na, ito ba lang aking makontribute para sa aking Savior? Yun ang nasa puso niya. Dito mo makita, kapatid, ang puso po ng ni Joseph. Hindi niya pinagkait ang kanyang sepulchre. Sepulchre, mga kapatid. And I believe, ang mga tao na generous, binibless ng Panginoon. Hello, amen? Lalo na pag tayo po ay cheerful. And by the way, salamat po sa nag-response. Nag-announce po ako, mga kapatid, last Wednesday, na kailangan natin ng bagong amplifier. Kasi ating amplifier, wala, mismatch daw ito. Minsan, kahit ano mo siya kaano. Tapos, mahirap itimpla. Kaya sabi ni Pastor Andrew, Pastor, medyo hindi po match ang iyong medyo bungol, tapos kinakain ang iyong salita. Napansin niyo, minsan, siya ba? Di mo ba intindihan ang ang paghaboy niya sa Okay? Sabi niya, ito Pastor, ang gamitin mo. Pinakita niya sa akin yung link, tapos yun ang ginagamit namin. Manipis lang, parang DVD lang, player. Ganyan, pero powered siya. 4/7. And salamat mga kapatid, kanina may nag-response o may pumasok sa ating offering para sa amplifier. Amen? What a joy. Amen? Oo, di yan sayang. Kapatid, yung 4,700,
Pwede mo yung gastas, ubos lang yan, less than a week, more than a week. Pero pag ginamit mo, pinigay sa Panginoon, magamit yan lifetime. Magamit yan, di ka ba natuwa? Maraming na-bless kasi may amplifier na maganda. Na-deliver ang mensahe ng Panginoong Diyos kasi meron tayong sound system na hindi nakaka-distract. At isa sa pinakamaganda dapat mga kapatid, the investment sa church is a sound system. Walang kwenta, kahit gaano kaganda ang lesson, ang preaching, kung very distracted naman, mga kapatid, makaka-distract naman ang sound system, gahising, wala. Punta kami doon attend kami ng Bible conference lately ba, doon sa Manolo. Ang medyo, na sound system. Gaganon-ganon pa ang, tawag doon, naka-notice ka mo, ganon-ganon pa yung wire kay, tapos, pag ilapit mo, maghising. Nakaka-distract yung, naka-notice kayo yung may gaganon, tapos, gaputol-putol kasi ang sound system. Lalo na pagkasal. Kaya dapat sa mga kasal, dapat i-double check ba ng sound system kasi minsan nakaka-delay yan sa ceremony. Pag He was generous. He was willing, mga kapatid, ay paggamit ang kaniyang new tomb para sa ating Panginoon. Ito'y magandang tularan at magandang reminder sa atin, mga kapatid, na itong si Joseph, bagamat, mga kapatid, siya po ay secret disciple ng ating Panginoon, pero meron po siyang puso na magpagamit at magbigay ng kanyang property para po sa ating Panginoon. Amen. Not only natin makita, Joseph was courageous. He was also generous. But also the third and last, mga kapatid, look at verse number 59. 59. According sa verse 59, and when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. What is that? He was a hard worker. Why hard worker? Don't you know, mga kapatid, sa Jewish custom, ang paglibing nila ng bangkay, it takes 11 hours para i-prepare nila bago nila ilibing. Kasi paliguan pa yan nila, katulad po yung Muslim brad. Hugasan niya nila. Imagine yung ating Panginoon, ilang dugo na yun. Alas 3 na matay, umaga pa yun, grabe na yung dugo. Gikastigo pa yun siya. Tapos yung mga dugo, siguro giisa-isa, siguro matagal na ba, nag-dry na yung dugo ng ating Panginoon. Grabe na, sa katawan niya. Tapos sinibat pa yung gilid niya. So grabe na yung dugo. Sabi ng Bible, blood and water, lumabas sa kanyang tagiliran nung gisibat siya, gibangkaw yung gilid niya. Yung kanyang paa, yung kanyang kamay. So siguro, gilinisan pa yun, matagal yun. Gilinisan ni Joseph, yung preparation niya. At meron silang embalming, mga kapatid. Nilalagyan nila yan ng myrrh, nilalagyan nila yan ng frankincense, at marami pang ingredients para sa patay. Bago nila ilagay sa libingan, mga kapatid, ang preparation napakatagal. But look at what happened. At wala tayong clue dito na kung may kasama ba si Joseph. Pero sabi ng Bible, and when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. Sa Egypt, uso po yung natawag mummify. At yun pong practice nila, i-mummify po nila yung patay. Hindi katulad sa atin, lagyan natin ng barong, i-retouch natin, make-upan natin. Hindi, sa kanila pati paa, walang porsyon ng skin na makita. Talagang, iganon-ganon nila yan. Talian. Dito naman, talian naman. Walang balat na makita, pati mukha di makita. Talagang ginatali. Kaya nung gi-resurrect si Lazarus, Lazarus, come out! Si Lazarus, pero nandun. Kaya sabi ni Jesus Christ, unloose him! Tanggalan niyo siya ng grave clothes kasi hindi siya makalakad. Ganun lang. Kasi nabalot siya ng grave clothes. Yun ang paglibing nila nung unang panahon. Sa patay po nila. Matagal po, mitikuloso po yun na trabaho. Tapos minsan, mga kapatid, sa mummify, tatanggalin nila yung bituka, tatanggalin nila yung internal organs. Tapos parang litson yan, lalagyan nila yun ng mga ingredients sa loob.
Parang litson yan, ang i-mummify nila. Kaya na-notice nyo, dyan sa Egypt, ang tao, 1,000 of years na, pero ang mukha, may panit pa. Ang mata, andyan pa. Ganun lang. Ganun. Ang ngipin, andyan pa. Katunga, ganun. Pero 1,000 of years old na. Kasi grabe yung pag-mummify nila. Na wala talagang air, kasi ang air ang magpa-decompose. Pag mapasukan ng hangin, wala na. Kaya dapat silyado yung libingan at saka yung walang hangin nakapasok. Meron nga mga kapatid, 1980s pa. Nakalimutan ko, nakita sa Facebook, Brad, nung binuksan nila, may skin pa ba? Buo pa. Yung kanilang lula, nung binuksan nila yung ataol, nandun pa, buo pa. May skin pa lahat, kumplito pa. Anong explanation ng City Health? Kasi pag walang hangin makapasok, matagal ma-decompose ang katawan ng tao. Diyan pa tayo? Mitikuloso po ang ginawa ni Joseph. Hindi lang basta-basta, sige lang, okay na ito, baluti, ilagay lang natin, ipaslag na natin ating Jesus Christ. Hindi po. Talagang tinagaan niya. Kinuha niya sa cross. Di natin alam, baka niliguan pa niya yun. Kasi puno nga ng dugo eh. Kasi basta-basta. Matagal kaya mga kapatid. At saka, alam niyo, pinakamabaho pala na klase ng dugo ng tao. Matagal mawala. Meron akong nakita mga kapatid sa crime scene. Tiles na gani yun. Tiles sana, dali lang mawala ba? Pero kahit linisan, makita mo talaga may something talaga na amoy. Nung namatay na tao doon, yung parang sinaksak doon sa tiles. Maamoy mo pa rin kahit ilang days na. Ganun katapang po yung dugo ng tao. He was hard worker. Amen? Hard worker po si Joseph, mga kapatid. Maganda sa kanya, hindi lang po siya generous, hindi lang siya courageous, but hard worker. Talagang it takes time. I-prepare niya ang katawan ng ating Panginoong Diyos. Kasi para sa kanya, hindi basta-basta lang na libing ang bibigay niya sa ating Panginoon. Gusto niya disente at formal at highest kind of preparation sa body niya bago ilubong ang bangkay ng ating Panginoon. Amen? Romans 12:11. Romans 12:11, ito yung gipreach ni Pastor Andres last Sunday. Anong sabi dito? Chapter 12, brother, verse 11. Anong sabi ng Bible? Romans 12:11. 12:11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Anong klase, mga kapatid, ang ating service sa Panginoon? Dapat fervent. Amen. Mainit, matyaga. Taimtim na service. Hindi tamad sa pagsisikap. Mataimtim sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Maliwanag dito na ayaw ng Diyos sa mga taong slothful. Amen? Christians, kung meron mang dapat masipag, tayo po yon. Amen ba? Mga young people, mga anak, makinig kayo. Ang paghugas ng plato, walang gender referential. Kikinig kayo? Pag sinabing gender reference, hindi lang kayo pagbabae. Huwag yung sabihin, Pastor, lalaki ako, dapat sa babae na trabaho. Mali! Wala kang mababasa sa Bible ang paghugas ng pinggan para lang sa babae. Wala kang makita sa Bible ng pagwalis para lang sa babae. Even ang paglalaba, wala kang makita sa Bible na para lang sa babae. Maliwanag. Ibig sabihin, anong kaya mong gawin, trabahuin mo. Huwag ka nang magpautos. Marami ngayong mga young people,
Gawin nilang excuse, kay lalaki ako, hindi. Tamad ka lang. Di ko alam, pastor, tamad ka lang. Huwag mong sabihin na hindi mo alam, madali lang i-learn ang trabaho. Amen, mga young people. Kakahiya. Nanay mo galing sa trabaho, tatay mo galing sa trabaho. Pagdating nila, sila pa magtrabaho. Simpleng paraan. Ano man na yung paghugas? Mabigat ba yan? Amen? Anong sabi ng Bible? 1 Thessalonians. 1 Thessalonians. O 2 Thessalonians, chapter 3, verse number 10. Maliwanag. Anong sabi ni Apostle Paul? Ito, mga kapatid, teaching ito ni Paul after the cross. Hindi ito before the cross. Kaya para ito sa atin. Para ito sa ating panahon ngayon. In the dispensation of grace. Oh, anong sabi niya? Verse number 12. Verse number 10. 2 Thessalonians, chapter number 3. Verse number 10. Ready, go. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Maliwanag. Sapagkat maging nang kami ay kasama ninyo. Sabi ni Pablo, nandyan pa ako sa inyo kasama. Ipinag-utos namin ito sa inyo, na kung ang sino man ay hindi gagawa, ni hindi siya dapat kumain. Pastor, Pina mo na, hindi, that is Bible principle. Hindi yan penalidad. Consequence na sa mga taong tamad. Nga ang mga taong tamad mo refuse sa trabaho, hindi man dapat makaunon. That is Bible principle. Hindi ka magtrabaho, hindi ka man nagkaon. Mga ginikanan, hindi nyo pagtolerate bata nyo kung tamad. Kaya ka mo gatunlo sa bata nyo nga tamad. Kung pagkaunon nyo, bisang way trabaho. Hindi na mapataya. Patistingi. That is Bible principle. Amen. Neither should he eat. Neither should he eat. Gitudlo sa Bible. Huwag nating itolerate mga anak natin. Ayaw mo maghugas? Sige, huwag kang kumain. O kung ayaw mo maghugas ng pinggan, huwag kang gumamit ng pinggan. Ganon kasimple. Kuha ka ng bani ng saging. Hindi mo makasaging dito. Di ka man maghugas pa. May ito kay disposable. Or bakal, pabaklas ang paper plate. Tapos, hindi man pagamita kutsara. Iyahay ka gamit ka kutsara, tapos di ka maghugas. Hello? At sa ating lahat dito sa church, kung mga pita, manghugas man kita. Kung gagamit kita pinggan, plato, tinidor, kutsara, baso, please lang maghugas man kita, wag nating iasa dito sa mga tao. Kakalungkot ba? Biyaan natin sila nagahugas, kita kapangapi. Hindi dapat. Kung magkuha ka mo pinggan diya sa kitchen, make sure ibalik. Don't you know, lapit na maubos aton nga kutsara dira. Amen, members? Please lang. Aton man nagamit. Sige lang tabakal diri, sige lang tabakal sini. Ukis ako, makita ko, may mga tasa dito sa 3rd floor. May ara sa 2nd floor. May sa mga kwarto. May sa, diri sa kuan. Ang tawag sina? 2 rooms. Kulang na lang sa CR. Ay, ano nga plastada man? Napangapi ka, ibilin mo? Amen? Makikita ko siguro, dugay na to. Ngaman, ginsubay na. Grabe ka naman. Ang iba aras sa mga kwarto. Kamong aras kwarto. Wag naman. Minsan makita ko ibabaw sa baptistry.
responsible. Gagamit ka butang, kahit dalhon mo lang dito, ano man ang isa ka tasa, isa ka kutsara, hugasan mo kag ipakulob. Ikaw naman nagkape, hugasan mo ipakulob. Mahirap ba yan? Migo pa ta? Aton initanan, real talk lang ta ba? Tulungan natin ating church, tulungan natin ating kitchen. Amen? Hard worker. Mga ladies, before kayo magpayag sa mga tao ga-court sa inyo, make sure, makinig kayo, suriin nyo kung hard worker ba yan. Amen? Para ka nag-suicide, kapag ka ikaw ay nakipag-engage sa relationship, tapos ang lalaki tamad, para ka nag-suicide. Grabe naman ang pampadiscourage, Pastor. Totoo! I don't care kung may itsura. I don't care kung may talent. I don't care kung may pera. Hindi mo na mapuslan ang itsura kung tamad. Nga, matigang mo ng itsura niya, haw? Ang tangos niya nga ilong. Nganga ka. Sige ka lang, tulog-tulog sa iya. Sige ka lang, pang-huy-up. Ano pagkaon niya sa imo? Bisan pagtanom saging, bisan pagtanom sang baling mo iskilid. Bisan pagtanom sa talbos, di kabalo. Magihaw manok, buo pang batikulon. Oh. Anhon mo na. Be, amo nang gusto mo mabana. Pagkaumos batikulon, buo pa. That is why klaruhan ay, hindi pagpadaso-daso. Klaruha, gid. Pag-imbestigar. Kaya once na-engage ka na, lifetime na po yan. Baka magsisi ka. Hindi nakabase. Sa itsura, mga kapatid. Hard worker. Oh, di bali na tagilid ang itsura. Di bali ulang pera, mga kapatid, kapag importante masipag. Yun ang asset. Yun ang blessing. Amen? Opo, mga kapatid. Mga babae. Huwag ka lang magpadala sa outward. Sikapin niyo po, no? Na hard worker ang isang tao. Ganon din sa babae. Hindi kay nadala ka lang sa lipstick, ay perti ka pula-pula. Oh, pag abot gali dito sa ilabalay, perti gali ka dugyot. Di gani ka balo magpanilhik, di gani ka balo mag-istimar sa sulod ka balay. Oh, pagbangon, bangon lang daw manog ka kundi hindi ang bayo dito man. Oh, way gani ka balo rupang labaman. Pero kung ano mo sa itsura, mahirap na. Amen? Hard worker. Joseph is our example, mga kapatid. Ito, hindi basta-basta ang ginawa niya. It takes time, mga kapatid. Gi-prepare niya ating Panginoon, hinugasan niya ating Panginoon, giano niya ang grave clothes ng ating Panginoon bago po pinasok niya doon po sa sepulchre. At makita natin, I believe ang ating Panginoon, nakita ang kanyang ginawa. And I believe, nung namatay si Joseph, maybe isa sa mga gikomen ng ating Panginoong Isus, sinabi niya, baby, kay Joseph, Joseph, thank you for what you have done to me. Salamat na kahit ang aking bangkay, binigyan mo ng disinting libingan. Salamat sa pag-care mo sa aking body. Hindi mo lang minahal ako bilang iyong Savior, but minahal mo rin kahit ang aking katawan. Dahil sa iyong ginawa, meron kang reward sa akin. Di ba napakaganda? Nag-comment siya ng ating Panginoon, si Joseph. Simple act, mga kapatid. Pero di po basta-basta ang ginawa po ni Joseph. Hello? Tatlong bagay ating makita. Who is Joseph? Joseph was courageous. Joseph was generous. And Joseph
was a hard worker man. Hard working man, mga kapatid. Sana po sa atin bilang Christian, sana po magiging hard worker din tayo. I close with this. Familiar na 2 Chronicles 15:7. 2 Chronicles, a challenge sa atin, chapter number 15, verse number 7. 15:7. 15:7. 15:7, be ye strong therefore, and let not your, what? Hands be weak, for your work shall be what? Rewarded. Rewarded. Dito may mga young people, pag tawagin ko, ginautos ko, okay, pagkikuha nito, pagkikuha. Di ko alam, maybe dito, gasunod, kasi si pastor. Kasi si pastor, mahiya, matakot. Kasi si pastor gasugo. How about sa inyong balay? Kung ano ang response ninyo kung si pastor magsugo, how about sa inyong balay? Ganun ka kaabtik ka ha? Ganun ka ano dayon? O gasunuman, gamaktol-maktol? Babag ay, ang mga ginahimo tadi. Ang busy tadi. Busy ka cellphone. Why ta choose kasi si pastor nagsugo. Pero how about sa inyong balay kung si mamang, si papang, si tita magsugo? Obedient ka ba? With joy ba ang pag-obey mo? Pagyambalan ka, nak, matigaan ka, anay, nak, mahugas ka, anay, nak, babakal ka, anay. Ano ang response mo? Ano reaction mo? Amen? Ikaw lang nakabalo. Pili ka din obedient. Pero how about sa inyo balay? Obedient ka ayan? Obedient ka kay mamang mo? Kay papang mo? Pili kang mag-obey, pero kumusta yung reaksyon? Ang ginalantaw ni Lord, ang imong reaksyon. Migo pa ta? Mga young people, sana, members, di ta mahimong hypocrite dire. Di ta magtinikal dire, di ta magplastikan dire. Sana kung ano tayo dito, ganun din sa labas. Ano tayo dito, dapat ganun din sa bahay. Paano ka i-bless ni Lord? Ganun ang ugali mo. Amen. Ay, mura, may guro ni butangan, no? Mabalaan ni kung kada pamilya may CCTV. Amen? Butangan ba kung may budget lang ta ba? Tapos, pag abot simbahan, isa-isahon ta. Amen? Si Jinsel, Bugna family, lang taon tabi. Bugna, si Jinsel, Ari. No. Princess. James, ay Ari, dakpan ka si James. Take note, may arata Diyos. Sana po, no? By the grace of God, sana hard worker tayo. No? It's a blessing, mga kapatid, na yung nag-obey tayo ba na magaan sa ating kalooban. Hindi yung napilitan lang ta. No? Like Joseph, voluntary niya. Si Joseph, may man gisugo. May man nagdikta kay Joseph. Kusa niya. Kalipay niya. Na serbisyuhan iya Ginoo. Amen? Sana ganun din tayo. Tayo po tayong lahat, please. Panginoong Diyos, Lord, salamat po. Salamat, Lord, sa message kayong hapon patungkol po kay Joseph. Na, Lord, wala mang masyadong detail sa kanyang life. Ito lang, but malaking blessing, Lord, ang ginawa niya sa aming Panginoon. Walang ibang tao, Lord, ang nag-express na kunin ang bangkay ng aming Panginoon after the cross.